Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sino mang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ika-20 linggo sa karaniwang panahon at atin pong ginugunita at nawa sa tulong ni San Ezekiel Moreno ay atin din pong maunawaan ang ipinahayag sa atin na mga salita ng Diyos upang tayo rin, katulad ni San Ezekiel, ay isang araw maparangalan din bilang mga banal o bilang kaisa na naroroon sa langit. Ano po ang inyong pakiramdam nang sabihin ni Jesus na ipahayag sa ating ebanghelyo na napakahirap mapabilang sa kaharian ng Diyos ang mayayaman? Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa pinaghaharian ng Diyos. Ano pong dating nito sa inyo? Sinabi na ni Kristo, napakahirap para sa mga mayayaman. Lahat tayo narito, gusto nating yumaman. Kaya nga kahit matanda na, mahaba pa rin ang pila sa mga loto. Lotto booth, di ba? Napansin niyo ba? Parang kahit senior na, kahit matanda, minsan kahit naka-wheelchair tumataya pa rin sa sweepstakes, sa lotto, lahat na lang. Lahat ng pwedeng magpayaman sa atin ay talagang papatusin natin. Ngayon, sinabi na sa atin, napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa langit. Mas mabuti pa daw ang kamelyo, di ba?
Kung figure speech man, no, pero mas mabuti pa daw na mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mayayaman. Kinokondem ba yung mayaman? Hindi naman. Pero ang pinapaunawa sa atin, ano nga ba nangyayari? Sige nga, tingnan lang natin ng konti. Nung walang-wala tayo, o kahit ngayon na sinasabi mong wala ka, kanino ka kumakapit? Sa Diyos. Talagang araw-araw, oras-oras, sa Diyos tayo tumatawag. At napaka bisa nung panalangin na, Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Talagang damang-dama natin yun. No? Pero nung umaasenso, yung mayaman na, ano nangyayari? Busy na tayo. Yung oras dati na talagang naibibigay natin para sa Diyos, unti-unti nababawasan at ginajustify na natin na busy tayo. Kaya nawawala naman tayo. Napapansin niyo po ba? Kasi baka isipin ninyo, no, ay, masama palang maging mayaman. Pero tingnan lang natin yung attitude. Yung, minsan, hinahayaan nating makontrol tayo ng mga material na bagay na ang katotohanan, hindi naman yan magliligtas sa atin. Kaya nga sabi ni Kristo, di ba? Hindi ito magagawa ng tao. Kahit sinong bilyonaryo pa sa mundong ito, hindi niya magagawang iligtas ang kanyang sarili gamit ang lahat ng kayamanang mayroon siya. Ito ay magagawa lang ng Diyos. Kaya nga ibabalik ko, kanino tayo kumakapit? Sa pera o sa Diyos? Kanino tayo mas lumalapit? Sa Diyos ba o sa taong may pera? Kaya hinay-hinay din tayo, no? Medyo, sabi ko nga, no? Tayo ang dapat na may kontrol sa ating mga kayamanan. Huwag mong hayaang makontrol ka ng kayamanan para mag-asta kang Diyos. Dahil hindi mangyayari yan. Kaya ngayon, no, yung katotohanan na pag naririnig natin sa mga balita, di ba? Mayayaman na eh. Pero bakit nangungurap pa rin? Mayaman na, pero ang pinag-uusapan, magkano ang kickback? Hindi lang milyon ang gustong makuha, bilyon ang gustong makuha. Lahat gusto, sinasabi, maglilingkod sa bayan. Maglilingkod ba sa bayan o kukuhaan ng bayan? Kaya magandang mapaalalahanan, kahit gaano kadami ang pera mo, hinday mo, pag nagkasakit ka, hindi ka mapapagaling yan. O pwedeng mapahaba ang buhay mo dahil sa pera, pero hindi ka mapapagaling. At lalong-lalo na, muli, no, paalala sa atin, hindi tayo makakapasok sa langit kung ang kinakapitan natin at ang dinidiyos natin ay ang pera. Sana po, mas magkaroon pa tayo ng panahon na maibigay ang hinihingi sa atin. Yan ay handa nating, pag dumating ang araw, handa nating ipagpalit ang lahat ng bagay sa mundong ito, wag lang mawala ang Diyos sa buhay natin. Amen?